Alright, so last time, ito yung ating tinalakay. Ang first batch, part 1, the Holy Bible, the Old Testament Bible, the New Testament Bible, the existence of God, the deity of God, the creation, the fall of man, the prophecy of salvation, heaven and hell, the Savior Jesus Christ. Sino ang nandito last time? Taas ang kamay. Last week, 2 weeks ago. Oo, sinong nakapakinig na nito? Ano yan? Kapo, last week. Diba last week is last week? Yes. Sinong nakapakinig na nito, itong first batch? So, kukontinue tayo. Dito tayo magtutuloy. Salvation by grace alone, sanctification, local church, predestination, eternal security, false believers, spirit-filled life, spiritual gifts, water baptism, breaking of bread. And then yung sa susunod naman natin, kung matatapos natin yung second batch, ay itong evangelism and missions, church offerings, marriage, civil government, great tribulation, the second coming, rapture of the church, millennial reign, final judgment, and then heaven. Okay, so ito ang ating 30 tenets of faith. When we say tenets of faith, ito yung pinaniniwalaan ng CGCF. Okay? So, pero balik tayo dito sa ating second batch. Yan ang ating tatalakayin ngayon. Alright, so pang number 11 na ito, salvation by grace alone. Everybody read, salvation by grace alone. We believe that salvation is received, not achieved as it was already achieved by Jesus for us. All we can do is receive the offer of grace. No human initiative or effort can add to what Christ had already done for us to be saved. Yes, klaro ano, self-explanatory. So, ang salvation daw ay nire-receive lang natin, hindi natin ito tinatrabaho. No? Ganon yung salvation, not of works. As it was already achieved by Jesus for all of us. So, all we can do is believe. And yung believe na yon, yun na yung pag-receive natin. At ito ay grace alone. Pag sinabing grace, anong ibig sabihin ng salitang grace ulit? Unmerited favor. Isang pabor na hindi ka karapat-dapat. So, wala sa atin ang karapat-dapat sa favor na yon. Kaya nga yung kinanta natin, pinili ko yung talaga kanina, ang purpose nun is because pasok sa topic natin yon. Why have you chosen me? Alam ba ninyo na hindi tayo ang pumili kay Lord? Si Lord ang pumili sa atin. At ano na lang kaya kung hindi ka napili? Magugulat kayo sa ating pag-uusapan ngayon kasi ako matagal kong iniisip ito, ano kaya Lord kung hindi mo ako napili? Isa ako sa mga hindi pinili. Kaya, katakataka, why have you chosen me? Masama naman ako. Okay, so, no human initiative. Ano ibig sabihin ng no human initiative? Wala tayong input. Wala kang ambag. Tama yon. Wala tayong input. Wala tayong parte sa salvation natin. Kaiba sa mga karaniwang tinuturo na magpakabuti ka, magpakabait ka, magtino ka, magbagong buhay ka, etc. Ano? Magbasa ka ng Bible, magpray ka, magsimba ka. Ano? Iwasan mo to, iwasan mo yan, iwasan mo na to, baguhin mo na buhay mo. Ano? Na kapag hindi mo ginawa yon, hindi ka magiging better person. Alam niyo, hindi naman pagiging better person ang kaligtasan. No? Naalala niyo yung taong nabayubay sa krus, kaya nakalagay dyan. Pinili ko talaga example verse yan dyan sa ating flyer, sa bandang huli. Kasi yung taong yon, nasa dulo na ng kanyang buhay, nakabayubay siya sa krus dahil sa kasalanang ginawa niya. Pero siya pa yung kauna-unahang naisama sa paraiso. No? Walang karapatan yung taong yon. Wala na siyang nagawa, pero napunta siya doon. Meaning, it's not what you can do, it's not because of the good you do and the bad you do na tayo ay pinili ng Diyos. Pinili ito ng Diyos kasi mabait ito. Pinili ito ng Diyos kasi prayerful ito. Pinili ito ng Diyos. Hindi. Ay, magugulat kayo sa pag-uusapan natin yan. Elaborate natin yan mamaya. No human initiative or effort can add. Hindi natin pwedeng dagdagan na ang ginawa ni Jesus sa krus.
Yung ginawa niya, kompleto na yun. Kaya nga sabi niya doon, it is finished. Tapos na. Ang tapos na, wag mo nang dugtungan. Tapos na eh. Ganon yon. So, alam na natin, pag narinig nyo na itong teaching na to, alam nyo na, masasize up nyo na kung ang pagtuturo na maririnig nyo ay biblical or unbiblical. So, 2 reasons why grace alone. Bakit by grace only tayo pwedeng masave? Ibig sabihin, kung hindi ka biyayaan ng Diyos, kawawa ka. Ibig sabihin, kung hindi ka pinili ng Diyos, hindi ka kinahabagan ng Diyos, sorry ka kasi wala ka magagawa eh. Naintindihan natin? Kaya nga, laking pasasalamat natin na nandito tayo. What if kaya kung hindi ka napili ng Diyos? Kasi wala sa ating pagpili ang salvation. Kaya nga, grace alone eh. By grace you are saved. No? Ang ibig sabihin noon, hindi ikaw ang pumili sa Diyos. Hindi ikaw ang lumapit sa Diyos. Ang akala natin, nung tinanggap natin si Jesus Christ, save ako kasi tinanggap ko si Jesus Christ. Pero ang hindi natin alam, yung pagtanggap mo, yung act of receiving Jesus Christ, the act of believing in Jesus Christ, the act of listening to Jesus, to His Word, hindi pa rin ikaw ang may gawa noon, hindi yun because of you. Kundi yung Father, yung Ama, ang kumilos sa iyo. What if hindi kumilos si Lord sa iyo? Ay wala ka. Huwag ka makinig dyan, kalukuhan yan. Pare-pareho lang lahat yan. Yung mga ganon, tigas ang puso. Pag hindi ka pinili ng Panginoon, kahit anong dikdik mo, sa salita ng Panginoon sa tao, wala magagawa yon. Kasi ang tao ay dead. Everybody say dead. Dead. Ang dead ba may nagagawa para sa sarili niya, para mabuhay siya? Wala. Tapakan mo yan, chap-chapin mo yan, wala yang magagawang salvation sa pagiging dead niya. Tama? Ang kailangan niya, Savior. Kailangan niya, rescuer. I-rescue siya sa pagiging dead. Merong outside input na gagawa sa kanya. I-reach out siya. Ganun ang kalagay natin. Bilang sinners, wala tayong magagawa. Lord, kaalawaan mo ako. Lord, kahabagan mo ako. Buhayin mo ako. Kasi hindi ko kayang buhayin na sarili. Wala magagawa ang patay eh. Hindi pwede makiusap ang isang patay na buhayin siya ng Diyos. Kinahabagan lang ng Diyos yung ilang mga patay. Paano kung hindi ka napili? Ang ganda nung kanta, why have you chosen me? Hindi natin walang sagot yung tanong na yun kung why tayo pinili ni Lord. Siya lang yun, ang kalooban niya lang yon, meron lang siyang purpose sa iyo. Kaya kapag ikaw na-save na, tumanggap ka sa Panginoon, Kristiyano ka na ngayon, maglingkod ka na lang sa Panginoon. Yan na lang ang tanging pasasalamat na pwede mong gawin. Number 1 reason, bakibasa. As sinners, our good deeds are futile. 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 Ibig sabihin, futile sacrifices because they're just so filthy for God. Pag sinabing futile, ibig sabihin nito ay walang saysay. Kumbaga, walang magagawa, walang silbi sa Tagalog. Bilang sinners, our good deeds. Kita mo good deeds na yan, Good deeds na yan. Magbigay tayo ng example ng good deeds. Yung timpla ng kape si RR. Timpla kita ng kape, Pastor. Charity. Favor sa tao. Ano pa? Pagiging relihiyoso. Good deeds yan. No? Yung pagsasacrifice mo sa sarili mo para sa kapwa mo, good deeds yan. Okay yung mga good deeds na yan. Maganda yan para sa kapwa. Pero pag gagamitin mo na yan for your own salvation, nasasabihin mo kay Lord, Lord, mabuti akong tao. Lord, nagbagong buhay ako. Lord, hindi. Hindi yan magiging susi para ikaw ay maligtas. Why? Why? Because they're just so filthy. Ano ibig sabihin ng filthy? Madumi. Marungis, kasuka-suka. No? Filthy for God. Tingnan natin anong sabi sa Isaiah 64:6. Lahat tayo'y naging marumi sa harapan ng Diyos. Ang mabubuting gawa natin maruruming basahan ang katulad. Nalanta na tayong lahat, gaya ng mga dahon, tinatangay tayo ng malakas na hangin ng ating kasamaan. Kaya kahit yung mabubuting gawa natin, marungis pa rin at hindi katanggap-tanggap para sa salvation natin. Kaya ang tao, mabuti masama,
will go to hell. Ganon kadirekta. Ay, basahin niyo yung flyer na binigay ko sa inyo. Ganon ang trend ng mensahe dyan. So, pangalawang rason, pakibasa. Jesus is the only perfect fit for human sacrifice to God because He is sinless. Only His standard is accepted for our Propitiation. to make eligible for eternal life with God. Pag sinabing propitiation, ito yung tutubos sa atin. Hahalili sa ating mga gawa na walang magagawa. Naintindihan natin? Yung kanyang gawa. Yung kanyang sacrifice. Siya lang ang perfect fit kasi siya ay hindi nagkasala kahit isang beses. Ang maganda sa panahon natin ngayon, meron ng scientific basis yung kaalaman natin sa Biblia na hindi nagkasala si Jesus. Okay, meron ng scientific basis. Ano yung scientific basis? Ron Wyatt? Tanda nyo? Yung mga hinukay ng mga artifacts. Nanguhula si Yeye. Ha? Okay. Ang scientific basis, yung blood ni Jesus Christ na natuyo, na nahukay doon sa ilalim ng Calvary, pinatest nila sa laboratory sa Israel, patay na yon 2,000 years ago, buhay pa. May mga cells pang gumagalaw. Tapos yung cells, kalahati kulang. Cells na pambabae lang, walang cells na panlalaki. Ibig sabihin, wala siyang sin nature ng human ng lalaki. Grabe, ano? Nabuo siya ng walang... Oo. Scientific findings yon. Okay, tingnan nyo lang sa YouTube. Okay? So, because Jesus is sinless. Standard lang niya ang pwedeng gamitin ng Panginoon, ng Ama. This saving grace is offered as a free gift to all humanity and can only be received by believing the gospel of Jesus Christ. The very moment a person accepts Jesus in his life, his status with God is instantly changed. Everybody say instantly. Instantly. Change. Ito yung born again. From being a child of the devil, sabi kasi sa John 8:44, you are of your father the devil. Kung ano yung gusto niya, yan ang ginagawa nyo. To a child of God, John 1:12, but as many as received Him, to them He gave the right to become children of God. Naging anak ka na ng Diyos nung tinanggap mo si Jesus. His soul, yung kanyang kaluluwa, is then purified by the blood of Jesus and he becomes ready to be with the Lord at the time of death. Kaya yung katabi ni Jesus Christ sa krus, no? Nanampalataya lang, faith lang. Kaya kinakanta natin yung faith kanina. Sumampalataya lang kay Jesus. Nakabuhay na mano pa siya. Binitbit siya ni Jesus sa paraiso kaagad. No? Ganun lang yung salvation. Walang hinihingi si Lord na iba pa. Faith lang at saka pagsisisi sa kasalanan. Yun lang yun. Amen? So, anong sabi sa Ephesians 2:8 and 9? God saved you by His grace when you believe. And you cannot take credit for this. It is a gift from God. Salvation is not a reward for the good things we have done. So none of us can boast about it. Alright. Klaro? Sanctification tayo. Anong ibig sabihin ng sanctification? Paglilinis. Paglilinis, pagpapabanal. So, sinave ka na ni Lord. Ganito yan, bigyan ko, tingin ka rin sa akin. Yung salvation, pag sinabing salvation, hindi ka pa nasa-sanctify, saved ka pa lang, salvation, sanctification. Ang next step. First is salvation. Yung salvation, instant yon. At the moment na mamatay ka, anytime, heaven ka na kagad without yet being sanctified. Yung sanctification, proseso ito. Proseso, life process ito all throughout your life. Kasi pagka-save mo, hindi ka pa naman, Mamamatay. ang nabago lang sa'yo, yung status, yung sinasabi sa 2 Corinthians 5:17, na you are a new creature in Christ. No ba? Ang nabago lang sa'yo, yung status mo kay God, na dati kang child of the devils, child of God ka na ngayon. Amen. Yun yung old things are gone. New has come.
Yun yung instant. At the point of death, diretso ka na sa heaven. Klaro yon? Pero yung ugali mo, yung mga likes and dislikes mo, hindi pa rin. Kailangan pang isanctify yon para unti-unting mabago. Proseso yon. Kaya, sinasabi parati ni Pablo, pagtiyagaan nyo ang mga kapatid. Magmahalan kayo. No? Pagtiisan nyo. Pagbigyan nyo. Kasi hindi lahat ng... Yan, nasa laman pa yan eh. Nasa flesh pa yan. Naintindihan natin? Yung flesh na yon, yun yung makasalanan pa. At si Jesus Christ, after niyang tubusin tayo sa krus, sabi sa Hebrews, He sat down at the right hand of the Father. Inaantay niya hanggang mailagay niya sa kanyang paanan ang kaaway. Yun na yun, yung katapusan ng kalaban ni Jesus. Defeated na si Satan sa krus, yung proseso na lang at dito tayo dadaan sa sanctification. Ito ang madugo. Okay? So, pakibasa. We believe that as children of God, we are progressively being made holy, sanctified by God by setting us apart from the worldly life into the godly life through a local church where the believers are trained to grow in knowledge of the Lord and receive instructions to practice living the new life in Christ. So, I just tried to make it self-explanatory para hindi ko masyado na-explain. So, i-emphasize ko lang ng konti na bilang anak ng Diyos, kaya tayo nag-church, kaya tayo dinadala ng Lord sa isang local church kung saan tayo lalago, it is because God is progressively making us holy. No? Anong purpose? Bakit kanya gagawing holy? So that, ang purpose nun is this, so that you will become a glorifying being to God. Maging nakakalugod sa Diyos ang iyong buhay. Naintindihan natin? Okay, kasi gagamitin ka na pa. Sino bang gagamitin ng Panginoon para sa mga unbelievers? Hindi ba tayo din? Paano kung ang ugali natin ay kamukha lang din ng unbelievers? Tingin natin, madadala natin naman. Kung si Jesus Christ walang pinag-iba sa mga Hudyo nung araw, tingin nyo, susundan siya ng mga tao? Maniniwala ang mga tao sa kanya? Hindi. Kaya, yun yung sanctification. Question. Parang tapayan lang, yung lagayan ng tubig na marumi, hindi mo siya pwedeng lagyan ng tubig kapag marumi. So, lilinisin mo muna yun para malagyan mo, papakinabangan mo siya at pwede mo siya matambakan ng tubig. Kung sino mag-share, ilapit nyo yung mic para mas malakas, para madinig siya dito. Oo, sige. Thank you. So, parang tapayan, tama yon. Okay? So, dinadala tayo ng Lord sa local church. Kapag hindi ka nag-church pala, ang ibig sabihin noon, hindi ka nagpapailalim, nagpapasakop sa kalooban ng Diyos para ikaw ay pabanalin, para ikaw ay sanctify. Sinusuway mo si Lord sa area na yon. Ano? Stagnant yung... Oo. Where believers are trained to grow in knowledge in the law of the Lord and receive instructions to practice living the new life in Christ. Sa church ka lang naman mamomotivate eh. No? Minsan kahit hindi talaga mahusay mag-preach yung pastor, pero yung tinuturo niya na motivate ka para mamuhay para kay Lord. Alright, 1 Thessalonians chapter 4 verse 3. For this is the will of God, your sanctification. So will ni Lord ang masanctify ka. So ano yung una niya ginagamit? Yung church. At yung word of God. For this is the will of God, your sanctification, that is, that you abstain from sexual immorality. So ang isa pala sa mga layunin ng Panginoon. Alam nyo, marami na akong nababasa na to sa Bible na ang sexual immorality pala ay isa sa pinaka galit na galit ang Diyos. Bukod sa Diyos-Diyosan. Ang kauna-unahan dyan ay sexual immorality. Either naglalaro kung alin ang mauna, sexual immorality at idolatry. Kasi yung idolatry sa lumang tipan at sexual immorality, nagmix sila.
Alam nyo, ang mga pagan worship, no, when they worship yung kanilang mga gods, meron silang ginagawang sexual immorality doon. Kaya meron silang tinatawag na temple prostitutes. Sa Old Testament, yung mga pagans, meron silang mga temple prostitutes. Kapag nahahay na sila sa kanilang pagsamba, sa kanilang mga Diyos-Diyosan, wala na yon. Halo-halo na yon. Nandoon na yung orgy, nandoon na yung multiple sex. Nagsisex lang lahat dyan. Dyan na. Yan ang orgy. Sex party. Okay? So, yun. Ganon ang paganism. Alright? So, galit na galit si Lord sa ganyan. Paganism, idolatry, and sexual immorality, kumbaga magkakambal ito. Magkakambal. Okay? Kaya galit na galit. Marami kang makikita. Kung saan merong idolatry, na galit ng Diyos, na ayaw ng Diyos nandun, binabanggit parati yan. Okay? So, yan ang isa-sanctify niya, mga pagans na tumatanggap sa Panginoon. Ilalayo ka niya, ihihiwalay ka niya doon para maging kaaya-aya ka sa Panginoon. 1 Thessalonians 5:23. Now, may the God of peace Himself sanctify you entirely. Everybody say entirely. Buong buo. So ito yung Trinity ng tao. the human Trinity. And may your spirit and soul and body be preserved complete without blame at the coming of our Lord Jesus Christ. Ibig sabihin, pagdating ni Lord, malinis na malinis. Amen? Yan. John 17:17. Anong sabi diyan? We are sanctified by God's word. Sanctify them by the truth. Your word is truth. Nagpipray si Jesus dito. Alam natin, ang buong chapter 17 ay prayer ni Jesus sa Ama. So, sabi niya sa Ama, Father, sanctify them by your truth. Ang pinagpipray niya dito ay mga disciples niya. Your word is truth. So, yung word ni God, yung word ni Jesus, ang siyang sanctify sa atin. 2 Timothy 3:16-17, all scripture is inspired by God and is useful to teach us what is true and to make us realize what is wrong in our lives. It corrects us when we are wrong and teaches us to do what is right. God uses it to prepare and equip His people to do every good work. So talagang gusto ng Lord ang good works kapag ka-Kristiyano ka na. So we are saved to do good works. Alam natin yung proseso na yun? The reason why God saved us to become good people. Hindi yung we need to become good people in order for us to be saved. Naintindihan natin? Kaya ako magpapakabuti na ngayon kasi saved na ako. Hindi yung magpapakabuti ako para masave ako. Baliktad yun, So, mali yun. So, okay na yun. Punta tayo sa number 13. The local church. So, sanctification may connect sa local church. Alright. Pakibasa. We believe that the purpose of getting newcomer involved in a local congregation is to educate and edify him in the Word of God, to conform with the image of Christ in his personal and public life. Church life, camaraderie of fellow believers greatly encourages. Maturity in Christ. Yes. Alam niyo yung pagiging active sa church, pagiging involved sa ministry at mga gawain, yung camaraderie ng brethren, no? Parang mga tropa-tropa mo nung worldly ka pa. Pagdating mo dito, ibang klase ng activity ang ginagawa nyo, At nakaka-encourage yun ng maturity in Christ kaysa sa mga katropa mo ay mga worldly at mga unbelievers. So, yan ang purpose ng local church. The purpose of getting a newcomer involved in a local congregation is to educate and edify. Encourage yan in the Word of God. So, Word of God pa din. Saan ka ba makakarinig ng Word of God? Di ba sa church lang naman? At ang Word of God sa church, iba sa Word of God na mapapanood mo lang sa TV o maririnig mo sa radyo, mapapanood mo sa YouTube. Kasi yung Word of God sa church, merong demonstration talaga ng personal touch noong brethren, yung camaraderie. Kaya nga sabi sa Hebrews 10:25, do not forsake the assembling of yourselves together.
No? Huwag mong kaligtaan ang mga pagtitipon. So, sanctification kanina, sabi natin, sanctification by the word of God. This time, sanctification by The church. the church. Okay, pakibasa. 2 Timothy 3:16 to 17. Ang lahat ng mga kasulatan ay hinihingan ng Diyos at mapapakinabangan sa pagtuturo, Sa pagsaway, pagtutuwid, pagsasanay sa katuwiran, upang ang lingkod ng Diyos ay maging karapat-dapat at lubusang maihanda sa lahat ng mabuting gawain. Ito yung Tagalog nung binasa natin kanina. Okay? So, yan ang purpose. Ang lahat ng kasulatan. So, saan yan? Di ba sa church din yan? No? Ina-administer ng pastor, ng ministro. Philippians 4:8 and 9. And now, dear brothers and sisters, one final thing. Fix your thoughts on what is true and honorable and right and pure and lovely and admirable. Think about things that are excellent and worthy of praise. Keep putting into practice all you learned and received from me, everything you heard from me and saw me doing. Then the God of peace will be with you. So kita niyo yung pag nasa church, ano, si Paul ito nagsasalita, in-encourage niya ang kanyang mga miyembro, no? Tingnan niyo ako, yung example ko gayahin niyo. No? Hindi, kaya yun ang kaibahan ng nag-church ka doon sa nanonood ka lang ng TV, nanonood ka lang ng preaching sa TV o sa YouTube. Naintindihan natin? No? Yung actual demonstration ng Word of God na gagayahin mo. Okay? So, yan yung kahalagahan ng church life, ng local church. So, ganun lang siya kadali, kasimple. Punta tayo sa predestination. By the way, bago ko ituloy, bago natin ituloy paliwanag yan, itong ating pagpapaliwanag na ito ay, ito yung script na inyong susundin, na kung kayo mag-share in the future, tapos di nyo maisip kung ano bang share ko, pulot kayo dito at elaborate nyo na lang. Nakukuha nyo na po? Andyan yung mga verses. So, i-share nyo kasi ito yung most important teachings of the Bible. Itong lahat ng ito, itong 30 na ito. Na hindi madalas marinig sa... Na hindi madalas naririnig. Kasi, malalim kasi ito eh. Lalo na pagdating sa part number 14, number 15. Ano? Kaya binilisan ko kasi mga basic kasi yun eh. Ito na yung mga bato na palalambutin natin o mga karne na medyo palalambutin natin, na hindi ito madalas na ituturo kasi pati yung mga pastor karamihan dito ay medyo hindi nila manguya ito. Okay? So, predestination. Anong ibig sabihin? Sino nakarinig na ng salitang predestination? 3, 4, 5, 6. Nadinig lang. O, baka sa akin nyo lang din nadinig. Okay. Alright. Pakibasa, sabay-sabay. Ready, go. We believe that God is His supreme power, authority, and wisdom, not only designed and created the entire universe, but also laid out His divine eternal plan for the ages of humankind, such as salvation of humanity. Alright, tutuloy natin. Pakibasa ulit. He foreknew, known in advance, from the beginning of time, those who will accept the gospel of Jesus Christ and ensure their salvation, they were predestined to be conformed to the image of Christ. Alright. Ang predestination daw ay merong nilayout si God na plataforma, programa, plano na hindi natin nakita, no? Ito ay nasa heavenlies, no? Na mahirap itong i-grasp ng ating pangunawa basta-basta. Sa new believer, sa new believer class, pag bago pa lang yung Kristiyano, takpan mo na yan. Huwag mo nang ituro yan. Malalim kasi yan. No? Ang gusto natin sa new believer ay yung gatas lang muna. Madali niya munang ma-internalize. Malalaman niyo mamaya kung bakit ang predestination na ito ay karne. Okay? So, merong plano si God
sa ages of humankind, katulad ng salvation ng humanity. Ito na yung term, He foreknew. Ano ibig sabihin ng salitang foreknew? Known in advance. Known in advance. Galing nyo. Alam Pag- mo pa. Oo. Bago ko pang mangyari ang Advance mag-isip si Lord. Dito nang galing yung original, no? Na advance mag-isip. He foreknew. Pag sinabing foreknew, before there was anything, siya lang yung nakakaalam. dito na. Nasa isip na ng Panginoon. Alam niya na. Kilala niya na kung sino-sino ang masisave. Allah. Ganon? Hindi pa niya kinikreate ang mundo. Kilala niya na, alam niya na kung sino-sino kayo. Ha? From the beginning of time. Okay? And to ensure, alam niya na kung sinong mag-a-accept kay Jesus. And to ensure, pag sinabing ensure, masilyuhan, matyak, masigurado, to ensure their salvation, they were predestined. Pag sinabing predestined, nandun yung salitang destined. Yan ang root word yan eh. Nakadestino. Ibig sabihin, doon ka talaga pupunta. Yun talaga ang direction mo. Doon ka pupunta. Pero pag sinabing pre, ibig sabihin, sinet up ka na, nakaprogram ka na. Hindi yung sasablay ka pa. Kumbaga, naka-program na. Kumbaga sa, alam, yung mga bomba nung unang panahon, sa mga giyera, hulog lang sila ng hulog ng bomba kung saan tatama yun, doon sa sabog. Hindi nakadestino yung bomba kung saan nila gustong kung sino yung pasasabugin na, World War II. Pero yung mga latest na mga generation ng mga technology ng mga pampasabog o pambomba ng mga fighter planes, guided missile na yon, no? Nakalock yun doon. Iikot-ikot yun, pupunta yun doon. Yun yung predestination sa tao. Saan man pupunta ang buhay mo rito sa mundo, darating at darating ka sa pagkakataon na tatanggap ka kay Jesus. Naintindihan natin? Regardless of circumstance, yan ang predestination. So yung mga taong nakita na ni Ama, nung unang panahon pa, nakikilala kay Lord, hindi pwedeng lituhin ni Satanas yon. Hindi pwedeng mangialam si Satanas doon, masisave at masisave yung kasi naka-program yon. They were destined, predestined to be conformed to the image of Jesus. Maganda ba? Kaya nga, why have you chosen me? Bakit mo ako Lord? No? Sinama mo ako dyan? Ano bang nagawa ako? Ha? Okay. Baka may tanong kayo, itanong nyo lang, ha? Alright. So, tuloy natin. So that, when it's due for them to meet the Lord in their lifetime, eto na, nabuhay na siya. The Father Himself would draw them to come to Jesus. Bakit ka lumapit kay Lord? Bakit mo tinanggap si Lord? Siya mismo yung nagpapunta sa Siya. Kaya hindi mo matitake yung credit sa iyong sarili na kaya ka na-save kasi tinanggap mo si Jesus. Pasalamat ka na lang dahil ikaw dinro. Yung katabi mo, nagmatigas, hindi. Ibig sabihin, hindi siya kinabog ng Panginoon. Ha? May tanong ako doon. Sige. Paano naman yung nila, perspective nila, yung argument nila na bakit ganun? So, ang lupit naman pala ng Diyos. Kung totoong mabait siya, bakit ganyan? Yes. Pupunta tayo dyan. Oo, si Paul na nagtanong niyan. Tinanong na yan ni Paul. Siya nagturo nito, tapos siya rin na nagtanong. No? Bakit pa tayo inuhusga ng Diyos kung ganon? Siya na rin na mismo nagtanong. Pupunta tayo dyan mamaya. Diyos ang pumili, ba't di niya na ligtas lahat? Ayun. Okay. So, yan ang isang tanong. Si Paul ang sasagot. Mamaya, babasahin natin, ha? So, punta lang muna tayo dito. So, yung Father ang magdodraw sa tao para tumanggap. With such divine program, okay, there is no missing out of those who are going to be saved. Hindi sasablay ang Diyos. Kung sino yung na-foreknew niya, kung sino yung mga milyones na mga taong na-foreknew niya, before the beginning of time, lahat ng yon ay masisave.
Okay? So, yan yung ibig sabihin dyan. John 6:44, basahin muna natin to. For no one can come to me unless the Father who sent me draws them to me, and at the last day, I will raise them up. So, si Jesus Christ, nagpipreach, nagpapagaling everywhere. Gets natin? Pero yung mananatili sa Panginoon, susunod sa Panginoon, yun lang talaga yung dreno ni God. Alam niyo ba, hindi lahat ng pinagaling ni Jesus Christ nung unang panahon. Hindi lahat ng sumunod kay Jesus Christ nung unang panahon. Hindi lahat ng nakakain ng tinapay, 5 tinapay at 2 isda, na dumami nakakain lahat ng 5,000 lalaki, 5,000 tao mahigit. Hindi lahat yun na save. Okay? Nanginain lang yun sa blessing ng Panginoon, pero yun talagang susunod sa Panginoon. Yung talagang didikit sa Panginoon, sila lang yung inakay ng Ama para doon, nakadestino sila. Kantaan yung mga disciples, isang tawagan lang. Walang ang milagro eh. Sa mga disciples, walang milagro. Isang salita lang, come to me, I will make you fishers of men. Sumunod na agad sina Peter. Di ba? Pero yung mga tao, kailangan naghahanap pa. Ano bang sign na ikaw talaga ang Messiah? Naghahanap pa talaga ng milagro. No? So ito, ang Father ang nagdodraw. Romans 8:29, basahin natin. Ito na yung career verse ng predestination. Pakibasa, everybody go. For those God foreknew, He also predestined to conform to the image of His Son, that He might be the firstborn among many brothers and sisters. And those He predestined, He also called. Those He called, He also justified. Those He justified, He also glorified. Ito yung program o plano ng Diyos, no? From the beginning of time. Ito yung God is an architect. Gumawa talaga siya ng programa na hindi natin alam, lingid sa ating kaalaman. Hindi natin to nakikita at hindi ito madaling maunawaan. Okay? Kasi yun na nga, valid yung tanong ni CJ. Yun talaga yung tanong na papasok sa iyo kasi ang Diyos ay masyadong maalam. Naintindihan natin? Kapag merong gagawin si CJ tsaka si Jupine, pag merong kaming gagawin na hindi maintindihan itong dalawang bata, no? Si Jelby at saka si Javen, magtatanong yan, question mark sa kanila yan, pero hindi nila abot yung isip natin na mga nanay at tatay. Naintindihan natin? No? They need more maturity para nila masakyan ang abot ng ating pag-iisip. Ganon yon. Ganon din si God. Tingnan natin. Ito yung God's plan for salvation. This is the eternal past. Ito yung diagram natin. Ito yung eternity future at nandoon si Jesus. Okay? So, ang sabi doon kanina, sa Romans 8:29, we were foreknown by God. God foreknew us. He predestined us. He called us, He justified us, and He glorified us. Ito yung mga step-by-step process niya para maging conformed to the image of Jesus. Maging kamukha mo si Lord. Naintindihan natin? Kasi brother natin si Jesus eh. Naintindihan natin? So, yun yung plano ng Panginoon. Now, ito ay kita nyo, puro past tense yan, di ba? Puro past tense. Oh. Ano pang napansin nyo dyan? Meron bang human touch ito? Wala. Walang human initiative dito. Walang good works na nagawa ang tao dito para ka ma-foreknew. Before you were even born, no? Before we were born on earth, foreknown ka na, nakalista ka na. Predestined ka na. Nung pinanganak ka, kung anong petsa ka pinanganak at tinanggap si Lord, doon ka tinawag ng Panginoon. Sinong tumawag sa iyo? Ang Panginoon. Hindi yung nagkusang loob kang lumapit sa Panginoon. Hindi yun. You were called by God. Then you were justified. Pag alam niyo yung salitang justified, ano ibig sabihin ng justified? Pinawalang sala. Pinawalang sala, inakwit. Binura ang record of sin. No?
Parang itong in-announce ni Bongbong Marcos na sabi niya, offer niya sa mga rebelde, no, na may mga kaso, ang lalaki ng mga kaso. Alam niyo na ba 'yon? Ang offer niya, okay, ang offer ko sa inyo, sumuko lang kayo, magbalik loob kayo sa pamahalaan, i-acquit ang mga kaso nyo. Justify kayo, lalo na yung may mga malalaking kaso. Pero sinabi ng pamunuan ng mga rebelde na hindi daw sila susuko at hindi sila mag-give in. Pero yun yung justification. Kumbaga, pag binura ang kasalanan mo, parang hindi nagkasala. Kumbaga, just if I have not sinned. Justify, ha? Justify not sinned. Para kang hindi nagkasala. Ganun yung katindi. Ang status mo sa Panginoon. And then, glorified. Pagka glorified ka na ng Panginoon, ang ibig sabihin nun, talagang kamukha ka na ni Jesus and anytime you will go to heaven. Okay ba tayo doon? Klaro? Alright. So, ito yung God's plan for salvation. Ang 5 ito, ang dahilan kung bakit sigurado tayo sa kaligtasan natin. Tanungin ko kayo, gaano kayo kasigurado sa kaligtasan nyo? Hindi pa kayo gaano kasigurado kasi ang mind nyo, nagkakasala pa ako eh. Nakatingin kayo sa kasalanan nyo. Si Lord, iba. Hindi siya nakatingin sa kasalanan nyo o sa kabutihan nyo, nakatingin siya sa ginawa ni Jesus, kabutihan ni Jesus na nasa iyo. Naintindihan natin? Para masiguro ang salvation mo. Kasi kung si God titingin sa ginagawa natin, sa kasalanan natin, nako, tapos na tayo. Kasi si God mas mahigpit sa atin. Isang pagkakamali, tapos ka na. Minsan lang nagkulang si Adan. Minsan lang nagkulang si Adan. Buong humanity, sumablay na. Ganong katindi ang standard ni God. Naintindihan natin? So yung justification na yan, glorification na yan, iba yan. Mahirap yan unawain, pero si God lang. All you can do is to trust God sa kanyang word. Klaro? Romans chapter 9, babasahin ko to. Ako magbabasa ha, sundan nyo na lang. Romans chapter 9, simulan natin sa verse 14. Ano ngayon ang ating sasabihin? Eto na yon, Jay. Ang Diyos ba ay hindi makatarungan? Huwag nawang mangyari. Sapagkat ganito ang sinabi niya kay Moises, maaawa ako sa nais kong kaawaan at kahahabagan ko ang nais kong kahabagan. Diyos nagsalita nito. Sa makatuwid ang pagpili ay hindi ayon sa kagustuhan o pagsisikap ng tao. Walang free will ang tao pagdating sa pagpili sa Diyos. Kundi ayon sa awa ng Diyos. Pag kinahabagan ka, swerte mo. Pag hindi, nako. Kaya nga yung kanta natin ulit, why have you chosen me? Out of millions, no? Kundi ayon sa awa ng Diyos. Verse 17, sapagkat sinasabi ng kasulatan kay Faraon, ginawa kitang hari upang sa pamamagitan mo ay maipakita ko ang aking kapangyarihan. Alam na yung storya dito. Si Pharaoh, no? 10 pestilences ang ibinagsak ng Diyos sa Egypt. Pinakita niya ang kanyang kapangyarihan. Now, para mangyari yon, bakit nangyari yon? Kasi nagmatigas si Pharaoh. Ayaw niyang palayain ang mga Israelites. Kasi malaking pakinabang nila sa ekonomiya ng Egypt. Ito mga Israelites. Mas marami na ang Israelites during that time kaysa mga Egyptians. At ang mga Egyptians ay masisipag. Ang mga Israelites ay mga masisipag, matatalino. So, ginagamit nila. So, babagsak ang ekonomiya nila kapag pinayagan ni Pharaoh na ang mga Egyptians ay umalis. Lahat, 6 million yun eh. Aalis lahat sa Egypt. So, hindi siya pumayag na aalis. Kaya si God nagbagsak ng 10 mga pestilences. No? Andun yun yung palaka, andun yung tubig na lahat ng inumin nila naging dugo. Hanggang sa pinakasukdulan yung panganay ng mga anak nila, pati yung panganay ng mga anak ng mga alaga nila, livestock nila nagkandamatay. Naintindihan natin? Para maipakita ang kapangyarihan ng Diyos. Pero walang kaalam-alam si Faraon na kaya pala siya naging hari kasi yung pala yung plano ng Panginoon. Ipakapakita niya. At anong sabi ng Bible? Ang Diyos mismo ang nagpatigas sa puso ni Faraon kaya hindi siya pumapayag na palabasin. Alam niyo yung storya na yon? Sino nakakalam ng story? O, kita nyo?
Alam niyo yung story. Kaya nagmatigas ang isang tao kay Jesus sapagkat baka ang taong ito, wag natin siyang sisihin. Kaawaan natin siya. Kasi baka ang taong ito kaya ito nagmamatigas sa Panginoon dahil pinapatigas pala ng Lord dito dahil merong plano si Lord. Baka ang kanyang pagmamatigas ay gagamitin ng Panginoon para i-demonstrate sa mga Kristiyano ang kabutihan ng Diyos. Nakikita natin, alam niyo yung mga tao kasi, lahat ng tao makasalanan. Wala tayong masasabi sa, maski ako, maski ikaw, maski yung mga pinili ni Lord, papuntang hell yun. No? Lahat tayo. No one is righteous. Pero kung sino yung mapipili at kahabagan ng Diyos, sila yung mapalad. Nagkaroon sila ng unmerited favor. Nagkataon na si Faraon dito, ginawa kitang hari upang sa pamamagitan mo ay maipakita ko ang aking kapangyarihan. Para talagang isang pelikula na siya ang kontrabida. Naintindihan natin? Okay. At upang maipahayag ang aking pangalan sa buong daigdig. Kaya, eto na, kinaaawaan ng Diyos ang nais niyang kaawaan at pinatitigas ang puso ng sinumang nais niyang pagmatigasin. Maari nyo bang, eto na, maari bang sabihin ninyo sa akin, kung gayoy, bakit sinisisi pa tayo ng Diyos? Ito na yung tanong ni CJ kanina. Sino ba ang maaaring sumalungat sa kanyang kagustuhan? Verse 20, ngunit sino ka ba o tao na sasagot ng laban sa Diyos? Sino ka ba para magtanong ng ganyan sa Diyos? Ha? Sasabihin ba? Sasabihin ba ng hinubog doon sa humubog sa kanya, bakit mo ako ginawang ganito? Wala bang karapatan ang magpapalayok na bumuo mula sa isang tumpok na putik ng isang sisidlan para sa mahalagang gamit at ng isa pang sisidlan para sa pangkaraniwang gamit? Kasi gagawa ako ng ordinary lang, ha? Ordinary ka lang, diyan ka lang, hindi ka masyadong maganda, total, itatapon ka na lang, panandalian ka lang. Pero, gagawa ako ng isang pang-special. Pwede niya bang sasabihin ng palayok na ito, ba't naman, unfair ka naman, no? Eh, wala, gusto kong ipakita, i-demonstrate yung husay ko. Oo, sa magandang palayok na ito, ikaw may iba kang purpose. Ang purpose sa'yo, diyan ka sa mauling na lugar. Ano? Saing ka lang, kaya mangigitim ka. Ah. Itong isang special na gawa sa Air fryer to. Ilalagay sa vase na bulaklak. So, hindi sila makakapagtanong. Wala silang magagawa eh. Created lang sila ng creator. Ang creator pa rin ang may desisyon. Kaya wag kayo magreklamo pag maitim ka. Kasi si Grabe ka naman. Panagon natin sa side na to. Kaya hindi natin pwedeng question Ito pa, edi baliwala rin sinasabi ni Mama. Puro kayo MN, magbasa naman kayo ng Bible. Okay, yes. Yan ay nanay. Ganun talaga ang nanay. Pero ang ibig sabihin, kahit naman may wala o meron yung salitang yon, alam nyo, lahat tayo haharap tayo sa hukuman ng Panginoon. Ayan, nakalagay yan dyan sa first page. Lahat tayo ay haharap sa hukuman ng Panginoon. No? So, tulad ni ganun. Paul at saka ni Oo. na nagpapaalala Paalala. sa Ephesians, sa mga taga-Corinthians, na matitigas ang ulo, dinigtas na sila ng Diyos, pero hindi pa rin sila gumagawa ayon sa kalooban ng Panginoon na gusto nila ipagawa sa kanila. Hindi, kung talagang pinapatigas talaga yung puso, anong... Wala magagawa. Wala talaga magagawa. Kaya Oo. Mama si Mama. Pero, oo. Walang iniwan yun doon kay kay Pastor, Moises. Alam ni Moises, tanungin ko kayo, alam nyo bang alam ni Moises na pinatitigas ng Diyos ang puso ni Faraon? hindi, syempre, Alam ni Moises, dahil sinabi ng Diyos kay Moises, Bago na. eto, sabi ng Diyos kay Moises, di ba merong burning bush? Sabi ng Diyos kay Moises, pumunta ka kay Faraon. Uutusan kita, susugo. Hindi ako magaling magsalita. Basta pumunta ka. Susuguin kita. Ganito ang sasabihin mo. kita. Ha?
Ganito sa ilalabas mo ang papayagan mo lumabas ang Israel, pero hindi ka papayagan ni Paraon kasi pag mamatigasin ko ang puso niya. Pero sabihin mo pa din. Naintindihan niyo? Ganun lang yun, Jay, mga magulang. Sasabihan ka lang, pero pag mamatigasin ka pa rin ng Diyos. Si Joby. Wala tayong magagawa na roon. Pag ang Diyos na ang nangialam sa'yo, wala na tayong magagawa. So, tuloy natin ha. Are we learning here? Yes. Matigas, di ba? Malalim. Minsan, parang... Alright, verse 22. Pakibasa. Kayo naman. Nais ipakita ng Diyos ang kanyang puot at ipakilala ang kanyang kapangyarihan. Buong tiyaga pa rin ba niyang pagtitiisan ng mga sisidlan ng puot na inatara sa pagkawasak? Okay. Gumawa si Lord ng palayok na ordinary para sa pagkawasak. Gumawa si Lord ng palayok na maganda para sa special vessel and purpose. So, kung gusto na itong wasakin ng Panginoon, itong ordinary na to, pagtitiisan pa rin ba niya? Matigas ang ulo nito eh. Hayaan niya lang ba niya yung ganun? Wasakin niya na yan. Wala silang magagawa. Kung nais ipakita ng Diyos ang kanyang puot, gusto ipakita ng Diyos ang puot niya doon sa sa mga Egyptians tinabunan sila ng tubig. Nung sumunod sila sa Red Sea. At ipakilala ang kanyang kapangyarihan, so buong tiyaga pa rin ba niyang pagtitiisan ang mga sisidlan ng puot o mga makasalanan? In other words, hindi na. Tapo na yan sa hell. Nagets natin? Kawawa talaga. Alright? Verse 23. Pakibasa. Hindi ba't ginawa niya ito upang ipakilala ang yaman ng kanyang kaluwalhatian sa mga sisidlan ng gawa? Noong una pa ay hinagdan na niya para sa kaluwalhatian. Yung mga sisidlan ng awa, vessel of mercy. Yung mga sisidlan ng awa, yung mga magagandang palayok na ginawa niya, noong una pa ay inihanda niya na para sa kaluwalhatian for glorification, para maging glorified. Naintindihan natin? Ano yung 5 steps? Foreknew, predestined, called, justified, glorified. Ito na yon. Ginawa niya ito upang ipakilala ang yaman ng kanyang kaluwalhatian. Ipinapakilala lang ng Diyos ang yaman ng kanyang kabutihan, ng kanyang kaluwalhatian, ng kanyang pag-ibig at kapangyarihan doon lang sa mga sisidlan ng awa. Sino ba yung sinidlan ng awa? Yung mga Kristiyano na tumanggap kay Lord, yun ang sinidlan ng awa. Biniyayaan ng awa ng Diyos. Kaya ako na-save kasi sinidlan ako ng awa. Nilagyan ako ng awa ng Diyos. Siya tumawag sa akin, siya pa ang nagpalapit sa akin kay Jesus Christ. Nasusundan natin? Okay. Now, ang message na ito, pag naintindihan nyo, dito nyo mabubuo sa isip nyo na talagang wala akong ginawa para maging karapat-dapat sa iyo, Lord. Kaya ikaw na ngayon na mag-isip, Lord, gusto kong mag-commit sa iyo, gusto kong maglingkod sa iyo. Iiwasan ko na tong mundo, gusto kong mamuhay para sa iyo, Lord. Minsan lang ako mabubuhay, minsan mo lang ako piniling ganito, at sasayangin ko pa ba? Amen? Alright. So, balikan natin ito. Ito na yung glorified na sinasabi. That's God's plan for salvation. Kaninong plano? Plano ng Diyos yun. Wala tayong parte doon. Naintindihan natin? Yan yun. Plano ng architect yun eh. Ngayon, kung ikaw ay mangingialam, pagpunta mo sa bahay, bakit naman tong architect na to, dito niya nilagay yung CR, dapat doon na lang. Wala kang magagawa. Siya yung architect. Siya yung gumawa nun. Siya nag-invento ng bahay. Gusto niya dito ang CR, gusto niya dito ang hagdanan. Naintindihan natin? Kumbaga, ito, mga naghahanap ng bahay to, nagtitingin-tingin ng bahay. Yan yung plano niya. Yan yung blueprint niya. Alright. So, ano yan? Romans 8:29 to 30. Kaya, pag binasahin mo, ano to? Verse 29. Ano yung previous to this? 28. All things work together for good for those who love God, who are called according to His purpose. Whose purpose? God's purpose.
Kaya tayo naglilingkod dito, this is God's purpose, hindi ito purpose. Kaya ako nagtayo ng church, nagsimula ng church na to, hindi ito because I have a purpose. This is God's purpose. We are called according to God's purpose. Kaya nga, all things work together for good. Ibig sabihin ng all things ay good at saka bad. Hindi ka nagtayo. Pangit ang mangyayari, Sumunod maganda ang mangyayari. Si Pastora Ethel namatay. Namatay si pastor ang asawa niya. Magkasunod na namatay ang mag-asawa. Ang mga anak niya maliliit pa. Nag-question ako, Lord, ano ba to? Kaya ko bang intindihin to? Ano bang plano mo? Ano bang purpose mo? Ano bang purpose ng pagkamatay ng mag-asawang pastor? Pareho pa silang pastor. No? Mababait ng mga tao to. Tas, ano bang purpose? God's purpose, I cannot question that. Palayok lang tayo. Amen ba? Ngayon, kung si Iya magmatigas, kung si Iya magpakawala sa kanyang sarili, buhay niya yon, sagutin niya yun sa Panginoon because of what's happening. Sige. Pero kung si Iya ay nagtuloy-tuloy sa Panginoon sa kabila ng nangyayari sa parents niya, sa kabila ng ministry, ibig sabihin si Lord na ang kumikilos doon. Wala tayong magagawa doon. Kaya nga, ang tanging pwede lang gawin ng mga Kristiyano ay, sa Bisaya pa, isangyaw. Isangyaw bitaw. No? Kanang i-share mo lang. I-share mo lang yan, isang yaw. Ibahagi mo lang, ipangaral mo lang, sabihin mo lang. Di ba si Jesus Christ, pansinin mo. Oo. Di ba si Jesus Christ, hindi naman siya nagsusumigaw eh. Hindi naman siya hindi naman siya nagrarara. Sinasabi niya lang. Mas madalas pa sa hindi, ang preaching ni Jesus Christ, mahirap intindihin kasi para puro figurative. Figure of speech. Tinuro ko na sa inyo yung figure of speech. Simile, metaphor, parable. Ang hirap intindihin. Tapos hindi niya pinapaliwanag. Maswerte tayo, pinapaliwanag natin ito. Si Jesus hindi nagpapaliwanag. Kasi alam ni Jesus, kung narinig mo ang word, pagkasabi ko sa'yo, bahala si Ama ang magdodraw sa iyo, maniniwala ka sa akin. Pero yung hindi dinraw ni Ama, hindi yun pinili. Kasi alam na nila ang dalawa, mag-ama sila. Nandoon sila from the beginning of time. Kung sino yung foreknown, sino yung predestined, sino yung tatawagin, sino yung i-justify. Amen? Sige, palakpakan natin si Lord doon. Ano yan? Eternal security. Eto na. Eternal security. Anong oras na? Naku, naka 1 hour na ako. So, tatapusin ko siya dito. Hindi ko na itutuloy. Tutuloy na natin ito next Sunday. 1 hour na. Ayoko nang lumampas tayo masyado. So, masyado na tayong maraming information. Masyadong maraming. Kung meron kayong tanong, itanong nyo sa akin at Itanong niyo kay brother. itutuloy natin ito next Sunday. Ito, kung gaano katindi yung predestination, mas matindi ito. Huwag kayong mawawala dito. Okay, listen. Hindi lahat. Pala namin next week. Okay, nanay. Sabado?